Ma'am Gina, magandang umaga po. Magandang araw po. Anong nangyayari sa'yo, Eden? Bakit tanghali na? Kanina pa ako antay ng antay sa'yo! Pasensya na po, Ma'am Gina. Sinama ko po kasi yung kapatid ko. Nagbiyahe pa po kami mula probinsya. Pasensya na po, hindi ko po sinabi sa inyo agad na tutulong po siya sa pagbabayad ng utang Opo. ng mga magulang namin sa inyo. Hindi po kasi kaya ni ate din i-shoulder lahat po ng bayarin. Pwede po mamasukan na lang po ako sa inyo. Para, doble ang bayad, buwan-buwan, ganon. Opo, kahit po wala na po akong sahod. Hindi pwedeng wala kang sahod. Kakaltasin nga natin yung limpak-limpak na utang ng magulang nyo. Iniwanan na sa akin, nakamatayan na. Ayun nga po yung purpose po, bakit po nandito yung kapatid ko. Kasi po, kung ito lang po yung aasahan ko sa pagbabayad ng utang sa inyo, hindi po talaga kaya. Baka abutin po ng ilang taon. Saan na ibang magtrabaho yan? Baka magpasaway sa akin dito yan. Namasukan na po ako dati. Marunong po ako sa mga gawaing bahay. Oo. Bandera din po ako. O sige, tingnan natin. O ikaw naman, ang collection, kumusta? Yung negosyo natin. Yung pagpa 5-6 na yan, ano na nangyayari? Ilang linggo na rin po ako namumroblema, Ma'am Gina. Yung mga nangungutang kasi, konti lang yung nagbayad. Aba, hindi pwede yan. Pag-uutang sila, di ba? Dapat na ayos ang bayad. Bakit, di ba? Araw-araw ang koleksyon yan? Ma'am Gina, nakakaawa naman din po, naiintindihan ko po yung sitwasyon nila kasi matungal po yung kitaan nila. Kaya po yung iba, sa susunod na buwan na lang daw po yung bayad. Litan mo yung renew nila pag nag-renew, ha? Tapos kung di talaga makabayad, higitan mo ng gamit. Ganyan talaga. Ako nga, ganun din eh. Nung panahon wala pa ako, wala akong maibayad, nahigitan din ako ng gamit. Kaya ganun din ang gagawin mo. Ma'am, mahirap na po sa panahon ngayon. Baka isumbong po ako sa pulis na nangunguha ko ng gamit nila na wala naman pong pinirmahan, di ba? Hindi pwedeng isusumbong ka sa pulis. Nakakonekta ako sa pulis. Lakas ko kaya. Kaya ganun ang gawin mo. Naintindihan niya? O sige, pumasok ka na doon. Mag-umpisa ka magtrabaho doon. Nandun si Manang. Magpaturo ka kung anong gagawin mo. At ikaw naman, ayusin mo ang koleksyon sa palengke. Naintindihan mo? Sige po, O ma'am. sige na, magsilakad na kayo. Sige po. Ano yan? Ano yung ginawa mo? Hindi mo ba alam na sa Europe ko pa nabili yan? Ang tanga-tanga mo! Ang tanga-tanga mo! Sorry po, ma'am. Nadulas po kasi sa kamay ko. Anong sorry? Kaya nandito ka, di ba? Magdadagdag kayo ng pambayad? Lalong dumami ang pambayad! Nabasag mo yan! Koleksyon ko yan eh! Bawas niyo na lang po sa sasahurin ko po. Ang tanga mo! Dapat sa'yo hindi ka nalala dito talaga! Nakakagigil ka! Sorry na po, sorry na po. Ma'am? 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 Ate? Te, balik ka dito. Si Ma'am Gina, nahimatay. Ma'am Gina, release ka na po. Ma'am, okay na po si Ma'am Gina. Buti na lang, hindi siya masyadong nagrabihan dun sa nangyari. Isa pa, Ma'am Gina, sa susunod huwag na masyadong magpapaka-stress. Kung hindi dahil dito sa dalawang to, malamang wala ka na. Salamat ka sa mga kasama mo. Kamusta na po siya? Ano pong kailangan namin gawin? Okay na po siya, ma'am. Kailangan lang kay Ma'am Gina is magpahinga. Tapos huwag masyadong ma-stress. Iwas dun sa mga bagay-bagay na pwedeng magalit siya. Hindi rin maganda na sobrang saya niya. Tama lang. Nurse, yung gamot po niya, Nabigay na po ni Doc yung prescription niya. Sundin niyo na lang po kung anong nandun sa resetang yon. Tapos, ibalik niya si Ma'am Gina dito weekly. Para sa therapy niya. Para makalakad na rin siya agad. Kaya, yung gamot niya, dapat hindi niyo kakalimutan para nasusunod lagi, ha? sige po, nurse. Salamat po. Salamat Sige, po, nurse. maiwan ko na kayo. Sige po. Alis muna ako. Salamat, Nurse Yvette. Walang problema po, Ma'am Gina. Pagaling ka po. Eden, Arian, maraming salamat sa inyo ha. Kung hindi dahil sa inyo, baka nawala na ako. Ako po, wala po. Nag-alala din po ako kasi akala ko po dahil sa nabasag ko kaya po kayong naatake.
pasensya ka na rin sa akin. Meron akong kinagalitang tao, ang totoo, nabuntunan ka lang. Pagpapasensyahan niyo ako sa mga naging ugali ko sa inyo. Ang totoo, ang babait din naman ng mga magulang niyo sa akin, kaya nga umabot sila ng 40 years na naglingkod sa akin. Ako lang talaga yung may problema. Hindi ko akalain na kailangan pa akong maospital para maintindihan ko yung realidad talaga ng buhay na hindi talaga puro pera lang. Kagaya nyo, wala naman akong naipuhunan sa inyo, pero yung puhunan yung pakikisama sa akin, sobra. Kasi kung di nyo ako pinagmalasakitan, paano? Baka matigas na ako ngayon. Naku po, Ma'am Gina, huwag niyo naman po yan sabihin. Magpasalamat po tayo ng malaki kay Arian. Kasi kung hindi niya ako tinawagan din, baka hindi niya rin alam anong gagawin niya na kayo lang dalawa doon sa bahay. At saka, parang naisip ko din, yung sinisingil kong utang ng magulang nyo, wala na yun. Kalimutan na natin yun. Pero Ma'am Gina, ang laki pong halaga nun. Okay na yun. Ang mahalaga, buhay ako. Pati Eden, gusto kong ipaalam sa'yo, yung 5-6 natin, itigil mo na din. Lahat ng hindi nakabayad, hayaan mo na. Ibigay mo na sa kanila. Ma'am, sigurado po ba kayo? Baka po ma-stress kayo kasi ilang tao po yung nagkakautang sa inyo na hindi pa bayad. Pabayaan mo na. Ayokong ma-stress. Ayokong mag-isip ng mga bagay na hindi sila nakakabayad. Ayoko munang mag-isip ng bagay ng tungkol sa pera. Marami pa naman akong pera para galawin. Hayaan mo na yun sa kanila. Ganito na lang po, Ma'am Gina. Kung gusto niyo po, dahil siguro naman hindi kaya ni Arian kung siya lang mag-isa po sa bahay niyo na magsisilbi sa inyo, pati magkikilos sa bahay niyo, pwede po akong tumulong. Magbabantay sa inyo, mag-aalaga. Talaga ba? Magkasalita na lang po. Kasi ang plano ko, kung hindi na kayo magbabayad, ang isip ko, aalis na kayo. Hahanap na lang ako ng mag-aalaga. Hindi po, kami na po, bayad na rin po sa mga tulong niyo po sa magulang namin noon. Talaga Hindi na nga ba? po kami pinagbayad eh. Maraming salamat ha, na alam nyo naman na matandang dalaga ako, wala akong anak, wala akong kahit sino, kaya maraming salamat sa inyo. Tara na, iuwi nyo na ako sa bahay. Sige po, para makapagpahinga ka na. Tara. Ma'am Gina, mauna na po kami ni Arian sa loob para po makapag-usap kayo ni attorney na maayos. Ay, Eden, ayan, mahalagang nandito kayo. Gusto kong marinig nyo yung pag-uusapan namin ni attorney. Sige po, Ma'am Gina. Dala ko na nga po talaga yung dokumento na pinagawa nyo sa akin. Nakalagay nga po dito, nakasaad na binibigyan nyo si Arian at si Eden ng tig 3 million pesos. Sigurado na po ba kayo dito? Opo, attorney. Ay, Ma'am Gina, bakit niyo po kami bibigyan? 3 million. Masyado pong malaki yun. Okay yan, para hindi naman kayo tumanda ng pag-aalaga sa akin. Magtayo kayo ng negosyo. Pag-umpisahan nyo, dalawa. Ma'am Gina, nakakaya po. Mas malaki pa po yung pera na binigay niyo sa amin kaysa sa utang ng mga magulang namin. Deserve nyo yan. Sa sobrang pag-iintindi nyo sa akin, okay na okay lang yan. Huwag kayong mag-alala. Kung gano'n naman po pala, Ma'am Gina, wala tayong problema. Kung gusto nyo, sa loob na lang po natin asikasuhin para mapirmahan nyo. Medyo madami-dami po kasi kayong kailangan pirmahan eh. Okay po, attorney. Tara po sa loob. Arian, kamusta naman tong negosyo natin? Okay naman natin, napagsasabay ko naman yung pag-MBA ko. Tapos, pag-handle na itong business natin. Alam kong busy ka rin naman kasi nagdo-doctoral ka. Naku, maraming salamat talaga sa iyo ha. Talaga maaasahan kita sa mga bagay na ganito. Naku ba, hindi natin pwede itong pabayaan. Ito lang yung binigay sa atin ni Miss Gina. Dapat pagyamanin pa natin. Nahiging. Surprise! Ma'am Gina? O ano, kumusta na? 5 years tayong di nagkita. Ang dami, chika. Nakabalik na po pala kayong Mami Gina. Lalo mo kayong bumata. Kanina lang ako bumalik at talagang hinanap ko na agad kayo. Kasi nga, nakita namin sa social media yung post mo, galing kay Europe. Abay, hindi man lang nagpahinga. May jet lag ka pa ata. Dumiretso ka agad dito. Diyos ko, miss na miss ko na kayong dalawa. Ano ka ba? Ang dami kong pasalubong sa inyo. Nandun sa box, nasa bahay. Naku, siguro, nandun yung mga paborito natin. Oo, Gusto pati yung mga perfume na binili nyo, nabili ko lahat. Pati mga chocolates na gusto nyo, nabili ko lahat. Salamat po ha. Thank you po. Ma'am Gina,
Yun nga po, salamat po talaga sa malaking tulong na binigay niyo sa amin. Malaking bagay po yun. Tignan niyo, ako po nagdo-doctoral na ako ngayon, tapos si Arian. Nagmamasteral po. Eh, di ba, syempre, hindi namin papalagpasin yung, di lang po kami makapag-settle dun sa graduate, kailangan masteral kami, may doctoral kami. Di ba, kasi sayang naman po yung tinulong nyo. Alam nyo ba kung gaano kasaya yan para sa akin na yung binigay kong pera sa inyo, ginamit nyo sa maayos, tapos makikita ko ganyan na yung mga tayo nyo. Ang saya ko kaya. At saka pwede ba tigilan nyo yung Ma'am Gina? Pwede bang mami na lang? Ayun nga po, Mami Gina, ito pong travel agency na to is amin na talaga. Wow. Di ba, imagine po, maliit lang po ito nung una, tignan mo ngayon. Napalaki po namin. Pwede bang mag-day off kayo? Kailangan tsumika tayo ng bongga. Tara, treat ko. Kakain tayo sa kung saan nyo gusto. O sige po, magpapaalam na lang muna kami sa mga tao namin dito para po alam nila kung Oh, nasaan sige, kami. sige. Punta na ako sa parking, kunin ko yung kotse, ha? Sige po, Sige ma'am. Sige, sige, bye-bye.